Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Sa bawat bukas ng sari-sari store sa kanto, sa bawat tambayan ng mga barkada at sa bawat kasiyahang pangkabataan, may isang snack o kutkutin na tila hindi mawawala sa listahan ng mga paborito ng mga Pinoy. Ang Boy Bawang Cornic. Hindi lamang ito basta merienda o kutkutin. Ito ay bahagi ng ating kultura, bahagi ng ating mga alaala. Ang kwentong nagsilbing simula para sa Boy Bawang ay matatagpuan sa paglalagong industriya ng snack sa Pilipinas, partikular ang tinatawag na cornic o cornix sa Tagalog. Mga pinarito o tila isinangag na mais bilang meriendang malutong. Ayon sa mga tala, isang kumpanya ang nanguna sa paggawa nito, ang KSK Food Products. Itinatag ang KSK noong 1990 sa Bignay, Caloocan City, Metro Manila. Nag-operate ang kumpanya ng matagumpay. Noong 2003, naglunsad sila ng isang produkto na siyang nagpakilala sa kanila sa malawakang merkado, ang Boy Bawang Garlic Flavored Cornic. Ang pangalan mismo, Boy Bawang, ay makulay sa imahinasyon. Ang boy ay naglalayong maging friendly, kabataan, habang ang bawang ay sumasagisag sa matapang at kilalang lasa ng produkto. Sa isang bansa na mahilig sa bawang at malutong na merienda, natagpuan ng Boy Bawang isang niche na tila nagbibigay sagot sa panlasa ng marami. Sa maliit na planta sa Caloocan, nagsimula ang produksyon. Ayon sa isang artikulo sa Philstar, ang kanilang lokasyon ay tinukoy sa 949 Llano Road, Barangay Llano, Bignay, Caloocan City. Ang pagpapasimula ng produkto noong 2003 ay sinasabing isang malaking hit para sa kumpanya. Mula sa pagiging isa lamang sa maraming snack brand, naging nangunguna itong pangalan sa larangan ng cornic sa Pilipinas. Sa aspeto ng paggawa at kalidad, ilang mahalagang punto ang maaaring ilahad. Una, ang produkto ay nagsimula sa ideya ng paggamit ng top-grade corn at malakas na bawang sa Pilipinas upang makalikha ng lasa at aroma na makatatak sa mga consumer. Tungkol sa standard sa produksyon at kalinisan, may tala na noong 2007 nakilala ng KSK ang kanilang export efforts at ipinakita nila ang mga certification. Ipinapakita nito na hindi lamang pang lokal ang pasukin ng kumpanya kundi may hangarin din silang makapag-export at makipagsabayan sa pandaigdigang merkado. Bagaman may mga kritisismo, ipinapakita ng merkado at ng tatak na Boy Bawang ay nakabuo ng isang reputasyon ng pagiging reliably malutong, strong garlic flavor, ngunit hindi ganun kadaling masira sa supot o sa pagdaladala. Maraming salik ang nagsanib upang gawing paborito ng marami sa Pilipinas ang Boy Bawang Cornic. Isa sa mga ito ay ang panlasa ng mga Pilipino kapag snack time, ang pagka-savory, ang pagka-garlic and crunchy texture. Sa vlog na tumatalakay sa Philippine Snacks, sinasabing noong dekada 90 kapag naisip ang corn snack, ang brand na Safari ang unang pumapasok sa isip. Ngunit nang dumating ang Boy Bawang, unti-unti itong pumalit bilang hari ng cornic. Ang availability at accessibility nito ay isa ring malaking dahilan. Mula sari-sari store hanggang supermarket, hanggang sa mga overseas Filipino workers na bumibili para sa balikbayan boxes, nandoon ang Boy Bawang. Bukod rito, may pag-expand ng flavor variants. Hindi na lamang ang garlic flavor ang tanging option, kundi mayroon ding hot garlic, adobo, barbecue, chili cheese, lechon manok at iba pa. Ito ay nagbigay ng mas malaking pagpipilian para sa iba't ibang panlasa, mula sa tradisyonal na bawang hanggang sa may twist. Hindi rin natin maikakailang aspetong kultura at nostalgia sa mga alaala ng kabataan. Ang supot ng Boy Bawang ay bahagi ng bonding, sa action sa basketball court, sa pep talk ng barkada, sa usapan habang may snack. Bagaman ang Boy Bawang ay mayroon ng matagumpay na presensya sa merkado, hindi rin may iwasan ng ilang issue at kritisismo gaya ng bawal na hindi matanggap sa isang produkto na malawak ang tinatangkilik. Una, may usapin sa nutritional content. Tulad ng nabanggit sa vlog ng Philippine Snacks, may deklarasyon na ang garlic flavor ng Boy Bawang ay may 20% RDA o Recommended Dietary Allowance ng saturated fat per serving at malaking sodium content.
Sa panahon ngayon, habang tumataas ang kamalayan sa kalusugan at mga pagkain, ang mga ganitong snack ay tinatanong kung katanggap-tanggap pa o hindi sa mga consumer na may mas pinapahalagahan sa health. Pangalawa, may mga texture at panlasang issue na tinutukoy ng ilang consumers. Ipinapakita nito na kahit paborito, may bahagi ng merkado na may ibang preference sa texture. Pangatlo, may mga presyuhan at availability changes lalo na sa mga sari-sari stores. Ito ay pagpapahiwatig ng inflation ng presyo at maaaring maging hadlang para sa ilang consumer. Bagaman wala itong malalawak na skandalo gaya ng panganib sa kalusugan o food safety, ang mga nabanggit ay mga hamon pa rin. Sa ganap na kahulugan, ang Boy Bawang ay isang tatak, isang brand. Ngunit sa pananaw ng marketing at pagbabalangkas ng produkto sa kultura, ang pangalan ay naging karakter din sa isip ng mamimili. Sa isang blog post, sinasabi na ang Boy Bawang ay may superhero character na lumabas sa popular kids show noon na Super Ingo. Bagaman hindi ito opisyal na dokumentado bilang isang social character, ang bahagi ng pop culture na ito ay nagpapakita kung paanong ang brand ay naging mas malaki pa sa simpleng merienda. Sa madaling salita, si Boy Bawang ay maaaring ituring bilang persona, ang batang lalaki na malakas ang lasa, simboliko ng paglakas ng produkto sa merkado, ng pagiging matapang sa lasa, ng pagiging kakosa sa bawat bata o tambay noon. Sa ganitong pagtingin, si Boy Bawang ay hindi isang totoong tao ngunit isang kolektibong simbolo ng brand identity, at ito ay matagumpay dahil maraming Pilipino nakaka-relate sa kanyang konsepto ng matapang at bawang snack. Ang Boy Bawang hindi na lamang domestikadong snack. Ito ay may export market, may mas maraming flavor, may mas malaking packaging, may online availability. Noong 2007, nakapanayam ang KSK at sinabi nilang nagpapatuloy ang pag-export ng Boy Bawang sa Middle East, Asia, Europe at North America. Ang Boy Bawang ay nananatiling matatag na tatak sa maraming tahanan, sa maraming barangay, sa maraming convenience store at sa sari-sari store. At sa sari-sari store, makikita pa rin ito. At sa mga OFW at Pilipino sa ibang bansa, ito ay kadalasang balikbayan item, simbolo ng tahanan at alaala. Sa paglalakbay na ito, nakita natin kung paano nagsimula ang Boy Bawang mula sa maliit na planta ng KSK Food Products sa Caloocan hanggang sa pagiging pambansang paborito. Nakita natin ang mga sangkap, proseso at kalidad ng ginawang saligan upang magtagumpay. Ang matapang na bawang, ang malutong na mais, at ang packaging na madaling makita. Ang kwento ng Boy Bawang Cornic ay higit pa sa kwento ng isang merienda. Ito ay kwento ng pagka-Pinoy, ng pamumuhay sa barangay, ng samahan ng barkada, ng simpleng kasiyahan sa pagitan ng tunog ng crunch at ng halimuyak ng bawang. Sa bawat pagbukas ng supot, sa bawat butil ng mais na nagka-crunch sa bibig, dala nito ang alaala ng pagkabata, ng pagtatawanan, ng pahinto sa araw-araw na pagod. Bagamat may mga hamon at pagbabago, nananatili ang Boy Bawang bilang isang marka ng ating kultura at ng ating panlasa. Sa susunod na bukas ng supot mo ng Boy Bawang, tandaan, hindi lamang yon snack, isa yon sa piraso ng ating kasaysayan, ng ating pagkakakilanlan, ng ating sambayanan.